So, may request po sa mga walang camera. Pwede po bang mag-open muna tayo ng camera? Gusto namin kayong makilala. Baka nagkakasalubong na tayo sa kalye, ay nagkakabanggaan ng balikat sa autobus. O, kung po pwede lang naman po, mag-open po tayo ng camera. Can we, please? Sis Maria Teresa, magandang gabi. Sis Mai. So, meron pa. Habol naman kayo. Mag-open kayo ng camera. Pwede pong mag-open lang kayo. Tapos kung hindi talaga po pwedeng mag-ano. Gusto ko lang po kayo makita. Ayan. Okay. Salamat po sa mga nagbukas ng camera at sa magbubukas pa. So, magandang gabi po sa ating lahat. So, ako po si Brother Fernan. Pansamantalang pakinggan niyo ang aking boses. Para ako si Rod Navarro ngayon. Ibang boses. Medyo namamalat pa. So, ang ating puntok na sa gabing ito is, ayan, the Christian family. Tungkol sa Christian family. Ang mga participants natin ngayon is, mga karamihan is handmaids. Meron tayong singles. At sa pagkakaalam ko, ewan ko lang kung dito sila, yung isang couple na nakikinig sa atin. Nandito ba sila, parang Gar? Wala sila pare. Wala. Okay. So, even though ang ating topic is Christian family, even though ang ating mga tagapakinig yung mga handmaids of the Lord at saka singers for Christ, so bahagi pa rin naman tayo ng pamilya. Kaya samahan nating pakinggan o paglimilimiin ang mensahe ng Panginoon sa atin ngayong gabi. So, ang sabi dito kay Joshua 24 verse 15, if it is displeasing to you to serve the Lord, choose today whom you will serve, the gods your ancestors served beyond the river, or the gods of the Amorites in whose country you are dwelling. Sabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. Sabi, kumbaga, kung siya ang tatanungin, sabi ko si Joshua ang tatanungin, para sa akin at sa aking pamilya, we will serve the Lord. Ang Panginoon pa rin pagsisilbihan niya. Ano ba yung plano ng Panginoon sa nung kasimusimulaan pa? Sabi nga, in the beginning, God intended family to be beautiful. Ano ba yung ginawa ng Panginoon sa panimula? 'Di ba, ang Panginoon ay nag nilikha ng Panginoon ang mundo. Sabi nga do sa in the beginning God started creation. So the first day, light was created. Yung second day, sky was created, yung langit. Yung third day, dry land, seas, plants and trees were created. And the fourth day, the sun, moon and stars were created. Yung fifth day, creatures that live in the sea and creatures that fly were created. 6 days, animals that live on land, and finally, humans made in the image of God were created. So sabi ng Panginoon, nung ginagawa niya itong mga bagay na ito, yung unang araw, pangalawang araw, pag nakakagawa siya, sabi niya, it's look good. Parang sabi niya maganda. Pero after yung matapos niya ng creation, matapos niya nang gawin ng Panginoon ang lahat-lahat kasama ng tao. Sabi nga, nilikha ng Diyos ang tao sa imahe niya. Una, nilikha niya si Adan. 'Di ba? Nilikha niya si Adan. Tapos nakita ni Lord na parang may kulang. So pinatulog niya si Adan
At kinuha niya yung tadyang, ginawa niya si Eva. So, at nung matapos niya yung creation, sabi niya, it looks very good. Napakaganda raw, maganda yung kanya na nagawa. And then, anong napunan niyo na anong napunan niyo nung sa creation? 'Di ba ginawa muna niya o inihanda muna niya, God finished His works of creation and rested. So, yung seventh day, God finished of the work of creation and rested, making the seventh day a special holiday. So, sa beginning, saglit, napabilis. In the beginning, sabi niya, God intended family to be beautiful. In the story of creation, He provided everything first before putting up the family. Ginawa muna niya lahat ng bagay. Inihanda muna niya para sa doon sa bago niya nilikha ang tao. Kasi para may makain, para may suporta, may pangsuporta sa sa lahat ng pangangailangan. Kumbaga, yun ang plano ng Panginoon eh. Napakaganda ng plano ng Panginoon sa tao, sa pamilya. So ginawa niya si Adan, sinunod niya si Eva, at nagkaroon sila ng mga anak. So, He provided everything first before putting up the family in the person of Adam and Eve. And He intended them to be stewards, to procreate and multiply. So, anong ginawa ng Panginoon sa kay Adam at saka kay Adan at saka kay Eva? Ang sabi niya, gagawin ko kayong tagapamahala o tagapangasiwa ng lahat ng bagay. Kayo ang sa lahat na kumbaga binibigyan ko kayo ng karapatan o ng anong tawag doon, Marco? Ng nakalimutan ko ang word. Binibigyan ko kayo na maging tagapangasiwa sa lahat ng inyong nakikita. Sa mga hayop man na may ilap, sa mga hayop na maaamo, sa mga halaman namumunga at hindi. 'Di ba? Inihanda talaga ng Diyos ang tao para ang mundo para sa tao. And hindi lang 'yan ginawa ng Diyos ang tao na kawangis niya. Kaya yung mga handmaids na may asawa, kailangan pag tiningnan niyo yung mga asawa, dapat ang makikita nyo ay ang imahe ng Panginoon, ang mukha ng Panginoon. At siyempre, yung mga kayong hindi naririnig ng mga asawa nyo, ang dapat nakikita sa inyo ng inyong asawa is the image of God also. Doon sa mga singles naman, alam natin na tayo ay ginawa ng Panginoon. Nakamukha talaga, kawangis ni Lord. Kaya tayo ay kawangis ni Lord. Amen. So, ngayon, the family is imperfect yet beautiful gift from God. Hindi ito perpekto, pero napakagandang regalo na galing sa Panginoon. Kasi sabi nga ni Pope Francis, I thank God that many families which are far from considering themselves perfect live in love, fulfill their calling, and keep moving forward even if they fall many times along the way. So, maraming pamilya na malayo na sa pagkukonsidera na perpekto, pero namumuhay ng may pagmamahal, pinupuno yung kanilang panawagan para maging I'm going pamilya, down, ha? para maging pamilya I and fulfill calling and keep moving forward even if they fall many times along the way. Kahit nadadapa along the way, kumbaga patuloy na bumabangon. So the Synod's reflection show us that there is no stereotype of ideal family, but rather a challenging mosaic made up of many different realities with all their joys, hopes, and problems. Di ba? Sa isang pamilya, meron ba kayong pag may mga nakikita tayong pamilya na buo o minsan naiinggit tayo
Pero deep inside this family, meron mga problema yan, hindi nawawalan. Kaya lang, hindi magaling siguro magdala, magaling hindi pinakikita na may problema. Pero walang pamilya na walang problema. Amen. Lahat yan, sa bawat pamilya may problema. Pero sabi nga ni Pope Francis is walang idea, stereotype of ideal family. Wala kang po pwedeng gusto kong maging katulad ng pamilyang ito, pero na ganito, perfecto. Walang perfectong pamilya. Wala kang po stereotype na ideal family. Pero ito daw is rather challenging mosaic. Ano ba yung mosaic? Parang iba't ibang anyo. Made up of many different realities with all their joys, hopes, and problems. So, God's plan for the family. Ano ba yung plano ng pamilya, ng Panginoon sa pamilya? So, the Christian family is a community in life and love. 'Di ba nung high school, elementary, ang definition natin, palagi tatanungin tayo, social studies yata yun eh, what is family? Ang sagot lagi natin, family is a basic unit of the community. 'Di ba? Ito ang basic na unit ng komunidad. Pero sabi sa atin sa the Christian family, ang tinatanong natin dito is the Christian family is a community of life and love. Dapat community tayo ng life and love, ng buhay at pagmamahal. It has a mission to guard, reveal, and communicate love. Each family is the home of God. Bawat pamilya dapat naroroon ang Panginoon. So, and each members belong to God. Bawat membro ay nabibilang sa Panginoon. Parent must communicate, must regard their children as children of God and respect them as a human person. Minsan tayo mga magulang napapasubra minsan. Napapagalitan natin yung ating mga anak. Pero dapat tayo daw mga magulang is i-regard natin yung ating mga anak as human person. Nirerespeto natin yung kanilang mga yung kanilang pagkatao. And palagi nating dapat binibilang natin lagi na sila ay children of God. So the fundamental task of the family is to serve life, to actualize in history the original blessing of the Creator. So ano ba yung original plano ng Panginoon na ang pamilya ay has intended the family to be for the transmission of life. Pag sinabing transmission of life, kumbaga ikaw, isang lalaki, isang babae, ikinasal, nagsama, magkakaroon ng anak. Kumbaga, ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ang karapatang maging procreator. So, yun yung kapangyarihan natin na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Yung karapatan na sa atin ay pinagkaloob ng Panginoon na maging procreator tayo. And so it made sense therefore that God created man and woman, male and female. 'Di ba? So with their physiology so formed as to enable man to increase, multiply, and fill the earth. God intended man and woman to be one, not independent individuals producing babies. Wala daw independent individuals na magkakapag-produce ng anak. So, palagi yan man and woman. So, but husband and wife raising as a family. Kumbaga, palaging husband and wife raising a family. So yan yung intended na ng Panginoon para sa pamilya, to be the transmission of life. Yung sunod is the family is a place for teaching children and training leaders. So tayo bilang mga lumaki sa Pilipinas,
mga siguro naman lahat sa atin mga Katoliko ano. Pagpamanhin niyo kung sa ibang ano kung meron dito sa ating participants na mga lumaking hindi Katoliko. Pero as a Catholic sa amin tinuturuan kami ng aming sa tahanan tinuruan kami ng aming tatay, nanay na magdasal, magrosaryo, yung pagbe-bless, yung tawag doon, yung pot, opo, yung mga tradisyon ng talagang Kristiyanong Pilipino na paggalang sa magulang, paggalang sa matatanda. Doon itinuturo yun ano, sa pamilya. Kung paano sumunod sa tama, kung alam ang tama at mali. So dito sa tahanan, sa pamilya, diyan talaga itinuturo. Nagsisimula sa bata. Kaya alam niyo yung problema ngayon sa sa mundo, sa ating kapaligiran. Lalo na dito sa Israel, nakikita natin yung kung gaano ka tatapang ng mga anak nila sa kanilang magulang. Kasi hindi nila ah, I'm sorry for the word pero hindi talaga nila tinuturuan ng gumalang yung kanilang mga anak sa kanilang magulang. So kaya kung pagmurahin nila yung kanilang magulang, inam. Sabi ko nga minsan nakikita ko ng mga bata na yung wala talagang galang sa magulang. Parang sabi ko, kung sa Pilipinas 'to natampuyong na ng magulang 'to, eh. But yun yung problema ngayon ng mundo. Kasi hindi na natuturuan ng magulang o ng pamilya ang kanilang mga anak. Iniaasa nila, kumbaga, especially yung mga magulang na busy, panay ang trabaho, iniaasa na lang nila sa sa school. Sa Amerika, alam niyo nagiging problema ngayon is ang magulang is inaasa ang pagpapalaki sa school, sa psychologist, psychiatrist. So ang kaya maraming mga pamilya ang hindi may tuturing talagang pamilya. Kasi hindi nila kinikilala mismo yung kanilang magulang as their parents. Siguro pero hindi gano'n yung pagsunod nila. So yun yung dapat nating ginagawa as a parents sa atin ng mga sa mga singles naman natin, siyempre lumaki naman tayo sa Pilipinas. Alam natin itong mga bagay na ganito. Pag nagkaroon din kayo ng pamilya, siguro dapat ganito ang inyong gagawin. Amen. So, the family is a domestic church. Bilang domestic church, pag sinabing domestic church, ito yung pinaka maliit na simbahan ng dito ang tatay ang magtuturo kung paano magdasal, kung paano gumalang. So, 'yan ang pangunahing kumbaga dapat gawin ng tatay. In case naman ng mga tulad ng sa ating mga handmaids especially hindi ko alam kasi yung background nyo siguro dito hindi hopefully ewan ko lang kung may tatay at nanay kumbaga nanay na tatay pa. Alam mo marami akong kilala dito sa community natin, nanay na tatay pa. So kung kayo nanay na tatay pa, so kayo mismo dapat magtuturo sa inyong mga anak paano magsimba, paano magdasal, paano lumapit sa Panginoon. Kasi we as parents, especially the fathers, are to be the priest in their families. So the present God to their families, to present God to their families. Kumbaga tayo magpe-present sa ating pamilya ng Panginoon, sa Panginoon. By diligently teaching
yung ano, yung Bible sa Bible reading sa scripture by use of symbols. Ano ba yung mga symbols natin? Yung the sign of the cross, and they present their family to go by family prayer, by blessing the children. Especially, dapat bine-bless natin yung ating mga anak. Sa ating mga singles, siguro alam naman natin kasi tinuruan tayo ng pagmamano. And then, why God's plan for families is not happening. Maraming plano ang Panginoon sa ating buhay bilang pamilya, pero hindi nangyayari sa kasalukuyan. Bakit kaya hindi nangyayari? God has lost His central place in the family. Nawala na yung central place ng Panginoon sa pamilya. Sabi ko nga kanina, especially ngayon sa Pilipinas, ipinupurso na rin nila yung yung divorce. Yung divorce. So, nawawala na yung sentro ng Panginoon sa pamilya. Hindi na ang Diyos ang sentro ng pamilya ngayon sa kasalukuyang panahon. God has lost His central place in the family. Parents no longer bring up their children in discipline and instruction of the Lord. They look more and more to psychology as a source of wisdom for raising their children. So sa mga psychologists na lang sila umaasa. Ngayon, itinuturo naman ng psychologists. Sa Amerika nga daw, si Father Pons ang nagkukwento nito. Kasi matagal siyang naging pare sa Amerika eh. Merong sa eskwelahan, kasi nga iniasa na ng mga teacher, ng mga parents ang pagpapalaki sa mga teacher. So sa eskwelahan, maliit pang bata, may nag-open na sabi niya, pakiramdam ko bakla ako, sabi niya gano'n. Ang sa atin sa pamilya, dapat itutuwid mo 'yun eh. Ituturo mo na hindi dapat ganyan kasi depende sa paano mo eh, kung ano yung pagpapalaki mo, pag ano mo. Pero sa Amerika, ang pinayo daw ng doktor, do what you feel. Kung ano yung nararamdaman mo, sundin mo. Binibigyan pa daw ng mga hormonal na mga hormones para kung ano man yung gustong gawin nila sa katawan nila. So yun yung kasalukuyang nangyayari sa ngayon sa kasalukuyan. And then maraming mga problema. So, and yung pangalawa, the family itself is losing its importance. Parang nawawala na yung importansya ng pamilya sa kasalukuyan. The family itself is losing its importance. The pace of modern life has become very fast, making it difficult for lasting relationship to develop. Sabi nga nung isang speaker natin before is parang lahat ay lahat ay disposable na. Pati kasal disposable. Sabi, kaya parang nawawala na yung importansya ng pamilya. Pangatlo is the family is under attack by evil forces. Ayan. Ano yung ibig sabihin? The family is attacked by evil forces. Marriage and family life has always been under attack, but threats in the recent years have reached extraordinary heights. Kumbaga, ngayong year, sa mga last year na ito, yung mga huling taon, mas lumalakas yung pag-atake sa pamilya. Maraming pamilya nasisira. Yun na nga para nang disposable yung married na magpapakasal pag hindi nagustuhan, okay, divorce. Pag hindi parang hindi na siya sagrado. And then sa lahat ng iyan, pwede tayong may gawin. At yan ay ibibigay ng aking may bahay. Change position. Magandang gabi din po muli sa inyong lahat. So sige, tuloy-tuloy na po natin ito So sabi ng asawa ko, marami tayong pwedeng magawa
sa kabila ng mga nangyayari dito sa buong mundo, yung mga pagsubok na nangyayari. So, it was really a challenge din para sa atin mga handmaids of the Lord sa Singles for Christ na pumunta tayo dito sa ibang bansa para maghanap buhay. Pero ano pa ba yung pwede nating magawa? Una is eating together. Sabihin nyo, sis, how come to eat together? Eh, ang layo nga namin, di ba? Nandito kami sa Israel, yung pamilya namin nasa sa Pilipinas. Pero ano yung inire-remind sa atin ni Pope Francis? Inire-remind niya sa atin muna that a family that hardly eats together or does not talk but watches television or looks at the smartphone is a barely familial family. Parang walang saysay yung ating isang pamilya. Hindi na natatawag na isang pamilya kung tayo man ay may kanya-kanyang mga ginagawa. Sabihin na natin, for those years na nasa Pilipinas tayo, buo tayong pamilya, yung mga anak natin, andyan tayo sa table, andyan kumakain. Pero kung titingnan niyo, halimbawa itong nakapicture dito, isang pamilya na kung saan halimbawa yung mga anak natin in a modern technology, may mga kanya-kanya na silang telepono. Yung isa dinala yung plato niya sa harap ng television. So hindi po ito matatawag na isang pamilya, kundi para na po tayo ay nakatira sa boarding house. Maari po ang ilan sa atin na nagtrabaho, na lumayo din sa ating pamilya noong tayo na sa Pilipinas pa para matustusan din po natin yung pangangailangan, is tayo po ay tumira sa isang boarding house. Ano ba yung buhay na nasa boarding house? 'Di ba? Kung ilang pinto mayroon diyan sa boarding house na 'yan, kanya-kanya tayo. Kanya-kanya tayo ng oras ng pagkain, kanya-kanya tayo ng oras na may ginagawa tayo, na mayroon tayong mga ginagawa, may kanya-kanya tayong buhay. So ngayon, sabihin natin, siguro the only thing we can sustain para mapasaya ko yung anak ko, kasi usually yung mga anak natin is, Mami, pwede bang bilhan mo naman ako ng telepono, yung bagong telepono. So tayo, I cannot blame. Tayo kasi parang ito ay minsan ay nagiging pamamaraan natin para maiparamdam sa ating mga anak na mahal natin sila. Okay lang naman po 'yon. Nabilhan natin. Pero may paalala tayo sa ating mga anak na huwag masyado. Mayroong pagkokontrol din sa paggamit ng telepono. At kung sakali sa time po ng pagkain nila, so yung gap natin ngayon is from Israel to Manila is like 5 hours. Pwede naman po sigurong gawa natin ang paraan. Nasaan na ba tayo ngayon? Nasa modern technology. Kung sakaling sila, yung asawa nyo, yung mga anak nyo, kumakain sila, timingan po natin. Kain din siguro tayo para mas maramdaman din natin na tayo ay sama-sama. Not physically, but doon sa ating puso at isipan, sama-sama pa rin po tayo. And sabi nga po, yung pagkain, ito po ay simbolo din ng parang sama-sama tayo, iisang puso, iisang isipan. At sa kapag tayo po, alam niyo po, kami pamilya, experience po namin kapag kami ay kumakain, dito na po yung alam niyo yun, nagkukwentuhan kami, especially kapag yung mga anak po namin, mamaya makita niyo yung, ipakita ko po yung pamilya ko, yung 2 anak namin. Kapag nasa hapagkainan po kami, alam niyo yung ginagawa namin is, nagkukwentuhan po kami, kung ano po yung nangyayari sa buong maghapon, nung may pasok pa sila, ngayon bakasyon naman na din po sila, pero meron po silang nasa youth center po sila. So pagkakatapos po, nagkukwentuhan kami. Ano pa yung ginagawa namin na kapag tumaon halimbawa na may birthday, so nagkakaroon din po kami yung ino-honor namin yung yung nag-birthday, at kung sakali naman halimbawa po yung may mga Mother's Day, so Father's Day, ang ginagawa namin diyan is sa hapagkainan or sa bed, nagkakaroon po ng sila ng sulat, sinusulatan po, at ito po ay sinasanay namin. And minsan meron akong narinig na kwento ng isang handmaids of the Lord na leader. Alam niyo yung ginagawa niya po kahit siya po ay nandito sa Israel, sa bawat pangyayari sa buhay ng kanyang asawa at mga anak, nandoon po siya, lagi po silang nagtatawagan. Kung birthday ng anak, nandoon siya. Maaring hindi physically, pero laging nakatawag siya. Kung pumupunta sila sa restaurant, kung ano man yung nangyayari sa buhay nila, siya ay bahagi ng pamilya. Kasi nga hindi pwede, 'di ba? Hindi pwede kayong magkasama-sama. Kaya yun ang po yung the best way na pwede nating gawin. So ano pa po yung pangalawa? What can we do? Kung tayo po ay kanina nagagawa natin ng paraan na kumain ng sama-sama, ngayon naman po, we should pray together.
Alam ko po ito ay buhay na natin. At ang pagpunta natin dito sa Israel, ito po ay ipinagdasal natin. Sigurado po yan. Ipinagdasal natin, maaari sa mahabang panahon na tayo ay pagbigyan ng pagkakataon na makarating dito sa Israel at makapagtrabaho at mabigyan natin na maayos na pamumuhay ang ating mga anak, ang ating buhay, pamilya. So, we should consecrate our family to God. Ano yung sinasabi ni Father Patrick Peyton? That praying as a family. He reminds that the family that prays together, alam na alam po natin yan, the family that prays together stays together. So, ano po yung patuloy na ipinapaalala po sa atin? That we need to pray the Holy Rosary. So, sabihin natin, imposible? No, it's not impossible. Bakit po? Kung gugustuhin po natin lalo't higit, handmaids of the Lord, singles for Christ, kung gugustuhin po natin, pwede po tayong maglaan ng oras. Maaari po siguro tayo naman, naranasan ko din po na maging metapelet, na tayo po ay nabibigyan ng 2 oras na rest hour. At maaaring doon sa oras na iyon, doon natin samantalahin yung pagkakataon na tayo po ay magdasal ng Santo Rosario. Gamitin natin po yung mga oras na iyon para po tayo ay sama-sama nagdarasal. Ano pa yung pwedeng mangyari sa pagdarasal? Alam niyo po tayo dito is pinipray over din po natin ang ating mga anak. Hindi naman po kailangan na maging malayo, na maging malapit tayo sa ating mga anak. Nang dahil nga po sa sitwasyon nyo na kayo po ay nandirito, pwede rin naman po ninyong i-pray over yung mga anak ninyo. Kasi we always believe that praying over, ito po ay nagiging daan para sa kagalingan po ng ating pamilya. At ganyan na rin din po, intercede for each other's needs. So kung ano man po yung pangangailangan ng ating pamilya, ng ating mga anak, ng ating magulang, ng ating mga kapatid, patuloy po natin silang ipagdarasal. At ang napakahalaga din po is we should celebrate the Holy Mass. Siguro po it's a challenge din na kaya tayo nagkaroon dito ng Zoom dahil hindi nga po kayo din nakakalabas. Pero we will pray na makasama din po namin kayo, makita po namin kayo in person, hindi lamang po dito sa harapan ng computer na sana dumating yung time na weekly or every other week magkasama-sama tayo at magawan din po nyo ng paraan na kayo po ay makapagsimba. Ayun, napakahalaga po na nagsisimba din tayo yung buong pamilya, but then it's not possible kasi kayo nga po ay nandirito at yung pamilya nyo po ay nasa Pilipinas. Kaya pwede naman po na patuloy po nating silang gabayan, sabihan yung mga pamilya natin, in-remind po natin sila na kahit man lang every Sunday is makapagsimba po sila. Alalayan din po natin sila. Tayo naman po dito, kung hindi man po talaga natin kayang makalabas pa or makapagsimba, pwede naman po tayong may mga gadgets naman po tayo. Maglaan po tayo ng 1 oras para makapakinig ng banal na salita ng Diyos sa pamamagitan po ng banal na misa. And ito naman po ay hindi lang naman po inia-apply sa mga young families, yung mga sinasabi na maagang nagsipag-asawan. Manapa po ay ito ay sa mga adults na. Maaring po yung mga anak ninyo is malalaki na din, alam mo, yung mga teenagers na po. Kasi alam nyo po, ito po isang napakalaking hamon para sa atin po dahil minsan, yung mga kabataan, minsan napapariwara din. Tayo po bilang mga magulang, kailangan po nating maipagdasal yung ating mga anak, kailangan po nating silang gabayan. Bakit po? Kasi kung ano man po yung Catholic faith na mayroon po tayo, ito po yung ipapasa natin sa kanila at gayon na rin naman po sila kapag sila po ay nagkaroon ng sariling pamilya, ito rin po yung ipapasa nila sa kanilang mga anak. At tayo po, dahil nandito na po tayo sa Couples for Christ, 3 talks na rin lang naman po, matatapos yun na ito. So we need to commit and to serve together through the Couples for Christ, yung family ministries, kasi ang Handmaids of the Lord and Singles for Christ, under po yan sa family ministries. And sa pamamagitan na rin po ng angkop. Angkop is answering the cry of the poor. Ito po ay lubusan yung
malalaman ano po yung mga programa ng angkop hanggang sa pag-attend po ninyo ng mga teaching sa mga susunod na mga buwan po ano. So ano po yung pangatlo? What can we do? Kanina, we need to eat together, we need to pray together, at ang pangatlo po is we need to love one another. So ano po yung sinasabi sa Awit 127 verse 1? Malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo, malibang ingatan ng Panginoon ang bayan, walang kabuluhang gumigising ang bantay. Ano po ang ibig sabihin nito? Kahit pa anong pagpapakapagod na ginagawa natin, kung hindi naman po ang Panginoon ang nagiging sentro po nito, bali wala rin po yung lahat ng mga ginagawa natin. So the Lord's presence dwells in real and concrete families with all their daily troubles, struggles, joys, and hopes. Alam niyo po sa buhay natin, hindi naman nga lang laging saya ang ating nararamdaman, kundi maraming pagsubok yung nararanasan natin. Alam niyo po. So I really honor the handmaids of the Lord. Alam niyo po kasi, alam niyo talagang nagsakripisyo kayo. Sabihin na natin na inilaan niyo, lumayo kayo sa pamilya ninyo para mabigyan ng magandang buhay ang mga singles for Christ, lumayo sa kanilang mga magulang, sa mga kapatid para tulungan at tustusan yung pangangailangan ng pamilya. Ano po? So, ang daming nangyayari sa buhay natin. So, we need to examine our daily life to ensure that our family has enough quality time together. So, tayo po ay given na po, nagpunta tayo po dito, nagtatrabaho tayo, maaring ang trabaho natin minsan ay sabihin na natin walang pahinga. Meron po kasing ganun maraming kwento ang pagiging OFW. Merong hindi talaga nakakapagpahinga ng maayos, merong saglit lang, ang dami, merong mga amo na sobrang higpit. Iba't iba yung trabaho yung nararanasan natin sa ating mga trabaho. Pero sabi nga po is kailangan po nating bigyan ng oras, lalo't higit po kayo. Kung mayroon po kayong pagkakataon, samantalahin po natin yung pagkakataon na tawagan po natin ang ating asawa, ang ating mga anak, kumustahin po natin sila sa loob ng isang araw. Sa mga singles, yung mga magulang po natin, kung may mga magulang pa po tayo, handmaids, singles, parati po natin silang kumustahin. Alam nyo po, napakahalaga na patuloy po nating naiipadama sa ating mga magulang yung ating pagmamahal. Alam niyo po ako kasi ulilang lubos na po ako. Yung aking pong tatay mag-iisang taon na po na namatay at yung inay ko naman po ay magdadalawang taon. Alam niyo po pero ni minsan hindi ko po bagaman hindi po kami nabigyan ng pagkakataon na makauwi para masilayan yung huling hantungan na pagdadala po sa kanila sa sa huling sa paghahatid sa huling hantungan. Pero masasabi ko na naipadama ko po sa aking mga magulang yung aking pagmamahal. Salamat sa modern technology dahil natatawagan po sila sa araw-araw po. Ayon. At kung sakali man po dumating ang pagkakataon, syempre pumunta tayo ng Israel, hindi naman po forever na nandito tayo. Nagpaplano din naman po tayo na magbakasyon. At sa pagbabakasyon po natin na yon, samantalahin din po natin yung pagkakataon na magplano rin na magbakasyon po kayo bilang pamilya. Planuhin nyo na habang nandito pa kayo sa Israel, planuhin nyo na kung saan kayo pwedeng magpasyal, kayong pamilya. Huwag na muna po siguro yung mga kamag-anak, saka na muna po siguro, planuhin nyo. Samantalahin po ninyo yung pagkakataon na kayo po ay magkasama-sama. Dahil alam ko rin naman po yung buhay dito na parang sobrang namimiss na po natin yung mga anak natin, sobrang namimiss natin yung mga magulang natin, yung mga kapatid natin. Kaya naman po, kapag umuwi tayo ng Pilipinas, siguraduhin po natin na maglalaan tayo ng oras na tayo lang na kung saan mas mapapalawig pa natin yung pagmamahalan po natin sa bawat isa. And patuloy rin po nating maunawaan, alamin at ma-fulfill yung role natin bilang mga magulang. Kanina nasabi po ng asawa ko ni Fernan, yung sa mga handmaids na nanay na, tatay pa. So sa mga tatay po, at pwede po natin ito masabi sa ating mga asawa,
Ano ba yung role ng mga tatay? Ang mga tatay po, sila yung pastor. Sila yung nangangaral, sila yung mga pari, sila yung provider, maaring, sis, ako na nga yun nandito, ako na yung parang mas nagpo-provide para sa pamilya. So, okay lang naman po yan. Pero siyempre, yung sa ating mga asawa, hindi rin naman po biro na sila yung nandoon na nangangalaga sa ating mga anak. And the father is also the protector. Sa buhay po natin sa Pilipinas, ang dami ng yung lalo't higit sa mga kabataan, po, kung mga kabataan na yung mga anak natin na ang daming naliligaw ng landas. Paalalahanan lang po natin lagi yung mga anak natin, yung asawa natin, mag-usap tayo na masubaybayan po yung ating mga anak na sila ay nasa tamang landas, sila ang mga kasama po nila ay yung mga tamang barkada, po. And Saint Joseph is the model because of his spiritual fatherhood to Jesus. Di ba siya yung tatay ni Jesus Christ? Po? And sino naman po yung model natin? Tayo mga kababaihan, po? I'm sure alam po nating lahat yan kung sino yung ating model. At siya po si Mama Mary. Napakatindi po yung sakripisyo din na ginagawa ni Mama Mary. Yung lahat is talagang ibinigay niya. He is a model. She is an inspiration. And she is actually our nurturer and a life giver in our home. Diba? Sabi nga po, tayong mga ina, tayo po yung liwanag. Tayo yung ilaw ng ating tahanan. So ano yung ipinapaalala po sa atin na ang lahat ng buhay pamilya ay isang pagpapapastol na may kasamang awa at pagmamahal. Ayan, yun po yung tatlong bagay na pwede nating magawa: to eat together, to pray for our loved ones, at to love one another. So, supposed to be po, may sharer kami, pero saka na lang po yan. Siguro, ito po yung mga anak namin, ito po yung, namin, 2 anak po kami. So, ngayon po siguro, okay. So, ano po yung sinasabi po sa Amoris Laetitia 66? Nazareth teaches us the meaning of family life, its loving communion, its simple and austere beauty, its sacred and inviolable character. May it teach now sweet and irreplaceable is its training, how fundamental and incomparable its role in the social order. So ito po yung aking pamilya. May 2 po kaming anak. Yung panganay po, member na po siya ng Youth for Christ, 15 years old po siya. At ito naman po yung aming bunso, si Mary Sera, at 10 years old po siya. At member na rin po siya ng Kids for Christ. So, hihilingin ko po sa inyo na samahan niyo po ako na basahin po natin, hindi man po tayo makapag-unmute, sabayan niyo po ako na basahin yung prayer na ito. Jesus, Mary and Joseph, in you we contemplate the splendor of true love. To you we turn with trust. Holy Family of Nazareth, grant that our families too may be places of communion and prayer, authentic schools of the gospel, and small domestic churches. Holy Family of Nazareth, may families never again experience violence, rejection, and division. May all who have been hurt or scandalized and ready comfort and healing. Holy Family of Nazareth, make us once more mindful of the sacredness and inviolability of the family and its beauty in God's plan. Jesus, Mary, and Joseph, graciously hear our prayer. Amen. So yun lamang po, at natatapos po ng aking talk, and I'm sure ito po ay sa pamamagitan ng discussion group leader ninyo, ito yung pag-usapan nyo mamaya. So yun po, maraming salamat po sa inyong lahat, and God bless everyone po. Thank you.